So ito ang nagiging trigger para mag-start ng tinatawag nating early atherosclerotic formation, no? So ito yung nagko-cause ng pagbabara sa arteries na pwedeng mag-precipitate ng heart attack pag ang bara is going to the heart, or pwede naman pag may pumutok na ugat sa sa may brain, so which can lead naman to stroke. So yun nga, kaya importante talaga we try to maintain normal cholesterol levels, kasi pag mataas po siya, we increase the risk of having heart attack saka stroke. So yan ang nagpapatigil nung normal na blood circulation. Oo. Tama po, Sir Eddie. No, siya yung nagko-cause ng pagbabara. That's why nako-compromise yung blood circulation. So, just imagine yung caliber ng ng arteries. Lumiliit yung dadaanan. Kumikipot po ang daanan, kasi po nababarahan po ng cholesterol plaques na naiipon through the years, sa mga kinakain natin, pagiging tamad mag-ehersisyo, kasama na po yung genetics. So, nagko-cause ng nangangapal po yung yung formation po ng plaques. Nagiging maliit po yung caliber ng arteries. Hindi masyado nakakadalo yung dugo. Pero may pampatunaw ba yan, Dok? Yung cholesterol na nagiging plaque? Yeah, meron tayong tinatawag ng mga gamot like statins, which can help lower the cholesterol levels, no? Aside from, of course, we emphasize diet saka exercise, plus medications na. So ang standard treatment natin diyan sa western medicine is yung statins. However, for some reasons, yung iba kasi may mga worry na maapektuhan yung atay. So kaya may mga benefits na ng pagpasok ng mga what we call mga plant stanols, no? Ito yung mga herbal supplements that can help lower cholesterol without sacrificing yung hindi mako-compromise yung liver function test. Yung hindi tataas yung liver function test. Katulad nitong Polinol nga, no, na ang sabi ito'y galing doon sa wax ng sugarcane. Ang classified po siya under plant stanols, which also helps in lowering cholesterol without the worry na baka maapektuhan yung atay natin. So meron talaga siyang use, no? Yung mga tinatawag na plant stanols. Pero pag nagsimula ba kayong uminom ng ganyan, sige, bibigyan na kita ng maintenance dahil mataas ang iyong cholesterol. Yan ba talagang hindi mo na pwedeng itigil? Tuloy-tuloy na ba talaga? Kasi maintenance tuloy-tuloy na ba yan? Okay, ganito ang dyan, no, Sir Eddie. Kasi sa ibang mga doctors, ang sabi nila, nagbibigay tayo ng gamot, hindi lang para ma-normalize yung level, kundi ma-delay yung onset ng complications. For that reason alone, so kahit mag-normal na yung, kunwari, kinokontrol natin yung cholesterol level, kahit mag-normal na yung cholesterol level, for some doctors, they opt to continue the medications, kasi nga, ang naman ito, yung ibang niyang benefits na hindi lang pagbaba ng cholesterol level. Kunyari, yung quality of life, yung magiging mas stable yung mga arteries natin, saka yung madidecrease yung risk mo for cardiovascular disease. Kaya yung ibang doctors, they would advise na pag nagbigay sila ng medicines, hindi kahit mag-normal na yung cholesterol level, for example, kinokontrol mo yung cholesterol level, normal na, yung iba, they still continue it, no? Kasi nga they're after yung long-term benefits, not just yung short-term benefits na i-lower yung cholesterol. Not just with cholesterol level. So even sa mga diabetics, ang stand ng ibang doctors, kahit sa lahat ng nagiging diabetic, kailangan meron na rin silang maintenance medicine for the cholesterol level. Kahit normal na yung cholesterol levels nila. Kasi you're not just after ma-normalize yung lipid profile levels, kundi yung iba niyang benefits, no, yung long-term benefits niya. Ano naman yung triglycerides? Cholesterol din ba yan? Okay, triglycerides para tong pinsan ng cholesterol, no. It's also a bad fat na makikita natin pag nagpa-check tayo ng blood chemistry, no. Masasabi mo siyang hindi iba siya sa cholesterol, pero classify mo rin siya as bad fats, no. Ibig sabihin ayaw din natin siyang tumataas. Kasi pag tumataas siya, nakaka-contribute din siya sa pag-increase ng risk ng heart disease, diabetes. Kaya as much as possible, we want to also control triglyceride levels. Nagpa-plaque din yan. Dun sa yan din ang nagiging dahilan ng pagbabara sa ating ugat. Pwede rin siya makakontribute sa atherosclerosis or pagbabara, no? That's why pag sinabi natin monitor yung lipid profiles, magkakasama po dyan yung good cholesterol, which is the HDL,
So kanina naririnig ko kayo, no, okay, tama si Sir Eli, okay lang na mataas yung good cholesterol so as long na normal yung total cholesterol levels, mababa yung LDL, which is the bad cholesterol, at saka mababa yung triglyceride levels. Bakit ba, yun nga, kung may